ayaw po niyang pinakikialaman ang buhay niya. Pero nag-post po siya mga lodi ng ganto. Sige hagit og bloodbath, unaha ang plastar ang baha. Si VP Sara Duterte po ang kanyang pinatatamaan dito na unahin daw po yung problema sa baha dito sa Davao City. Nangialam po siya mga lodi. Ikaw mismo ang gumawa, Jam Magno, ng issue. Tapos kapag binalikan ka, magagalit ka. Kayo na po bahala humusga kung gaano kalala ang baha dito sa amin sa Davao. 8:30 po, tingnan po natin ang kaganapan. Kaya kahit anong gawin mo dyan, Jam Magno, walang maniniwala sa'yo about dito sa baha na to. Dahil ultimo siguro kung nanalo yung Nograles mo, hindi rin nila matutugunan kung ano man yung problema ng Davao City. Akala mo naman talaga kakayanin niya si VP Sara Duterte. Yung bloodbath na sinasabi mo dyan, hindi yan literal na bloodbath. Yung investigasyon para dyan sa confidential file sa mga anomalya na binabato sa kanya, yun yung ibig sabihin niya doon para malaman ang katotohanan kung sino ba talaga nagsasabi ng totoo. Yo, what's up mga lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Umarangkada na naman po ito si Jam Magno. Akala mo naman talaga may paki kami sa kanya. Pero ito mga lodi, no, ibubuking ko lang po sa inyo kung ano po talagang drama nito, technique nito ni Jam Magno para po siya ay mapag-usapan. Actually mga idol, wala naman po talaga tayong pakialam sa babaeng ito eh. Ang problema kasi dito mga lodi, nangingialam siya sa mga bagay-bagay na wala naman siyang kinalaman, lalong-lalo na po dito sa Davao City. Tapos kapag binalikan po siya, magpapabiktim po. Yan po ang kanyang technique para naman po siya ay mapag-usapan. Para maunawaan yung maigi mga idol, itong mga video na ipapakita ko sa inyo, ang ugali po talaga ni Jam Magno. O ito, unang video mga idol, papakita ko sa inyo. Ang sabi po kasi dito na nag-comment mga idol, rich kid daw siya pero ang sudan, tortang maranay. Yan mga lodi, no? Ano pong sagot niya dito? Ito po. Ko or dili, wa kay labot humukaon kog tortang maranay. Kay even si Heart Evangelista mukaon mangganig tinapa. At kinumpara pa talaga niya ang sarili niya kay Heart Evangelista dahil kumakain daw po ito ng sardinas. Magkaiba kayo Jam Magno ni Heart Evangelista. Siya ay isang tunay na mayaman. Hindi nagpe-pretend, hindi nag-aangat ng bangko para lang sabihin na mayaman, hindi katulad nito mga lodi. O ito. Wa man kay ko nagreklamo nga inyong balay wa pay finishing. Wala ko mo reklamo nga inyong balay way pintal ang sulod. Ngano manghilabot ka sa akong kinabuhi. Eto na. Dito na papasok mga lodi. Sabi niya, wala daw siyang pakialam kung wala pang finishing yung bahay ninyo. Wala rin daw siyang pakialam kung wala pa daw pong pintura ang bahay nyo. So bakit ka daw mangingialam sa buhay niya? Or magmatter ka whether dato ko or publiko nga wala makailabot sa akong gastuhonon. Bakit daw nagmamatter daw kayo kung mayaman siya o hindi na wala naman daw po kayong pakialam sa ginagastos niya? Ito ang ugali ni Jam Magno. Mangunguna po siya mga idol. Babanat po siya ng mga linya na kapag binalikan po siya, magpapabiktim po siya gaya po nito. Na siya naman po ang may dahilan bakit po siya binabas kung rich kid ba siya o hindi. Dahil kumakain po siya ng tortang maranay. Dahil dito sa isang video mga idol, pinangandakan ba naman na sobrang yaman ng pamilya niya? Na kahit wala naman talagang nagtatanong sa kanya at wala naman talagang may paki, gumawa po siya ng video na ganto. Hi, good morning. Yes, this is true. I come from two families na wala gid maglisod puriyabuyag. I grew up in Cebu. Our house still exists in Guadalupe, which I posted. I'm a granddaughter of a judge. Di ba? Tinanong nyo ba? Ang intro pa niya sa kanyang video na ginawa mga lodi, lumaki daw po siya sa mayaman na pwera buyag daw po mga lodi. Di ba? Tapos kapag hinanapan ng preba mga lodi, tas wala naman siya may pakita, yan na mga lodi, magpapabiktim na po siya dyan. Tuloy pa natin mga idol. We own the very first Sinuba in Cebu. That's my family. There was another one in Tomas Moreto. That's my dad's side. Even my grandfather, the father of my grandmother, has a street in Mandaue. Pansinin nyo, lahat ng mga binanggit niya mga lodi mga relatives po. Yung may-ari po na mga binabanggit niya, mga relatives po niya ng pamilya nila. Pero hindi po niya binanggit yung sa kanila talaga. Yan po ang kanyang pagyayabang. Tapos nung hinanapan po siya ng preba na mayaman siya mga lodi, ayun, nagpa-victim siya. Wala kayong pakialam kung ano man yung ginagastos ko dahil hindi naman kayo ang nagbibigay nito.
Parang ganun yung sinabi niya doon sa unang video. Dahil hinanapan nga siya ng pruweba. Kumakain po siya ng gagantong tortang ganyan-ganyan. Kinumpara niya pa yung sarili niya kay Heart Evangelista. Pero magkaiba naman sila ni Heart. Hindi po pinangalandakan ni Heart Evangelista kung gaano sila kayaman. Basta ito si Heart Evangelista, pinapakita lang po yung mga gamit na kaya niyang bilhin. Magkaiba kayo nun, Jam Magno. Kaya wag mo ikukumpara yung sarili mo at sa sarili ni Heart Evangelista. Dahil hindi masama ang ugali nun. So, eto mga Lodi i-forward na po natin to. Kasi meron siya pinapakompute dito about sa bahay ng lola niya kung magkano. At eto po yung resulta kung magkano daw po. Sabi pa niya dito, just in case you need help solving how much 1 hectare is the value, 30,000 per square meter. Baliko nako, no big deal daw po. Yan 300 million. Ganyan ka pala kasimple, Jam Magno. Ayaw mo nang pinapakialaman, tinitingnan kung anong meron kayo, pero bakit ganun? Nangingialam ka sa mga bagay-bagay na hindi mo naman kailangan pakialaman kung totoo talagang mayaman kayo. At eto pa mga Lodi, napansin ko, sa mga lahat ng pinagsasabi niyang sobrang yaman po ng kanilang pamilya, halos hindi na po siya maabot sa tuktok. Sa dami po ng mga taong curious talaga sa buhay ni Jam Magno. Meron po tayo nakitang isang post, November 20, 2024, na parang ang dating, napakamahal po ng kanyang bouquet, yun lang daw po, 15,000. Marami pa siyang sinasabi dito, mga idol, may gun store pa, the gun store for my babies, ganyan-ganyan. Pero eto po pala yun mga Lodi, Eto po yung venue ng kanilang kasal. Sa dami-dami ng sinabi mo, dun sa kayamanan ng pamilya nyo, ng tatay mo, ng nanay mo ba, sobrang dami nyong pera, binandel. Tapos, ang makikita po ng taong nakaabang sa pagiging mayaman mo, ganito lang. Dahil sa ginagawa mo, kaya ka nababalikan, Jam Magno. Yan ang totoo dyan. Hindi naman talaga sila mangingialam o hahalungkat ng buhay mo kung wala kang ginagawang pagyayabang sa social media. Ikaw mismo ang may dahilan, kaya ka nababalikan ng mga taong naiinis sa ginagawa mong pagyayabang. Akala ko ba tahimik lang kapag mayaman? Pero bakit parang kaluluwa ng pamilya nyo binulgar mo na sa social media? Yan ba yung klase ng tahimik na bilyonaryo, milyonaryo, Jam Magno? Na hindi mo naman makitaan ng katotohanan ng pruweba. Mga Lodi, hindi lang sa pagyayabang. Wala po kaming yaman. Hindi po mayaman ng pamilya, nanay ko, tatay ko, pero banggit lang kasi pumanaw na po sila. At wala rin po akong pamana. Kumbaga kung ano po yung nakikita nyo sa akin ngayon, ako po yung may gawa nun at sa tulong po ng mga tita ko. Pero mga Lodi, yung kasal po ni Jam Magno at yung kasal po namin ni Mrs. parang mas may dating pa po kung ikukumpara nyo dito. Kaya mapapaisip ka talaga kung totoo po ba talaga yung pinagsasabi nito ni Jam Magno na ganun po kayaman ang pamilya nila. Dahil kung totoong mayaman po ang pamilya nila, Jam Magno, mga idol, bakit po wala man lang nag-donate sa kanya, nagbigay man lang ng lupa, house and lot, kotse, di ba? Kahit sobrang ayaw mo ng ganun kagarbong buhay, syempre may mga mayayaman kang pamilya. Imposibleng wala naman lang nagbigay sa'yo ng gift na ganun. Di ba? Hindi ka man naiinggit sa ganun, Jam Magno? So, ito ang topic natin. Ayaw po niyang pinakikialaman ang buhay niya. Pero nag-post po siya mga Lodi ng ganto. Sige hagit og bloodbath, unaha ang plastar ang baha. Ngaluoy kayo ang mga katawhan na love and loyal kaayo sa inyo. Apil tungod sa inyong amahan. Kay ug siya pabuton, maudyod na ang unahon dili ang mga kaugalingon. Prangka lang ha, ang katawhan ang unaha kay mauna inyong trabaho. Si VP Sara Duterte po ang kanyang pinatatamaan dito na unahin daw po yung problema sa baha dito sa Davao City. Nangialam po siya mga Lodi. Tapos kapag binalikan po siya ng mga tao, nagagalit po siya. Diba? Ikaw mismo ang gumawa, Jam Magno, ng issue. Tapos kapag binalikan ka, magagalit ka. So eto explain ko lang sa iyo, Jam Magno, para sa iyong kaalaman kasi ikaw nangingialam ka sa problema ng Davao City. Para sa inyong kaalaman mga Lodi, para sa hindi nakakaalam dito sa sistema ng Davao City, about dito sa issue po nila, napakalaking issue sa baha. Normal po yan dito sa amin sa Davao City. Bata pa lang po ako, meron ng gantong mga baha.
Bakit mga Lodi Kasi po, para sa akin, itong aming lugar dito sa Davao City, mababa po. Papakitaan ko po kayo ng ebidensya, hindi po ganun kalala ang baha dito sa amin. Parang normal situation na lang po yan dito sa amin pag nagbaba. Papakita ko po sa inyo ang bahay namin. Ito po yung munting bahay namin dyan, Magno, na hindi po mansion. Pero sa tingin ko naman, matuturing po siyang bahay. Ayan, umuulan po dito. Alas 6:35 po ng gabi, naghahanda po kami ng dinner. Dito po, alas 7, lumakas na po yung ulan. Tapos na po kami maghapunan yan. So, ipapakita ko na lang po sa inyo shortcut mga Lodi Kayo na po bahala humusga kung gaano kalala ang baha dito sa amin sa Davao. Etong sa labas po namin ang ipapakita ko para magkaroon kayo ng idea kung gaano po kalala ang baha dito sa amin. Bali kanal po yung tinitindagan ng aking kotse mga idol. Eto, yan na lang po pagbasihan nyo kung ito po yung baha mga Lodi. Alas 7 po yan. Punta po tayo sa alas 8 mga Lodi. Isang oras makalipas ng pag-ulan. Ayan, eto na po yung baha mga Lodi. Malapit na pong abutin ang aking kotse o gulong ng aking kotse. 8:30 po, tingnan po natin ang kaganapan. Ayan, 8:27 o 8:30, yan po yung sitwasyon. Punta po tayo sa alas 9 mga Lodi. 30 minutes na nakalipas, bumaba na po yung tubig mga idol. Alas 9:30 mga Lodi, ayan na po yung sitwasyon. Pagdating po ng alas 10, ayan na po. Wala na pong baha mga idol. Kumbaga, normal lang po yan kasi nga po, mababa po yung lugar namin dito sa Davao City. Kumbaga, kahit anong gawin nyo dyan, maliban na lang kung i-elevate po lahat ng daan sa kalsada dito po sa amin sa Davao City, baka hindi po kami bahain. Pero napakalabong mangyari po niyan mga idol. Kung ikukumpara nyo rin po itong lugar namin, tapos sa bandang unahan yan mga Lodi, mga siguro 5 kilometers, dagat na po yan. Kapag nag-high tide po yung dagat, kahit na hindi po umuulan dito sa amin at nagsalubong po yung ilog, bumabalik po yung tubig at nagkakaroon din po kami ng baha dito. Kahit hindi po umuulan, kahit meron lang pong ulan sa may bukid. Bumaha po sa bukid, pumunta po dito sa amin, nagkakaroon po kami ng baha dito kahit hindi po umuulan. Yan po ang sitwasyon dito sa amin sa Davao City. Kumbaga wala na po kami magagawa niyan dahil kalikasan po ang may gawa. Kaya kahit anong gawin mo dyan, Jam Magno, sa iyong mga ginagawang drama, walang maniniwala sa'yo about dito sa baha na to. Dahil ultimo siguro kung nanalo yung Nograles mo, hindi rin nila matutugunan kung ano man yung problema ng Davao City. Dahil imposibleng mangyari na mag-abono ka ng lupa ng ilang floor para lang hindi kami mabaha dito. Paano yung mga bahay na walang pang-abono? Yan ang punto ko dyan, Jam Magno. Nangingialam ka kasi sa problema dito sa amin sa Davao City na ultimo ikaw, hindi ka naman taga Davao City. Tapos kapag binalikan ka ng mga tao, magpapabiktim ka. Magyayabang ka agad ng kung gaano ka kayaman ang ng pamilya mo. Magyayabang ka at manunumbat ka pa na marami kang tinulong. Na wala ka naman tinulong dito. Hindi nyo pera yung tinutulong nyo dyan sa tingog party list na yan. At huwag ka masyadong nagyayabang. May malasakit center kami dito. Marami kaming nalalapitan sa Davao City. Hindi lang yung tingog party list na yan. Huwag ka masyadong paas-ip. Tapos mangungutya pa yan mga Lodi. Na dapat to kapag nambaba sa kanya, dapat maganda raw po. Dapat mas mayaman pa daw po sa kanya. Ganyan pag ganito mga Lodi. Tingnan nyo po yung video niya. Sobrang ganda po kasi nito kaya mapanlain. So we are the Choosies, and this is Daya Magno, Liz, Jam Magno, Lay, Camille, and this is our version of Kesha's TikTok. Ganda no, di ba? Tapos kung makapagsabi ng pangit sa tao, kung mapanglait na alikabok lang daw po yung mga taong nambaba sa kanya. Tapos kapag binalikan ka naman ng masasakit na salita, iiyak-iyak ka sa social media. Ikaw ang may dahilan kung bakit ka nababash, Jam Magno. Kaya kung sakali mang i-bash ka dyan, tanggapin mo kasi kasalanan mo yan. Dahil pakialamera ka, feeling magaling, feeling matalino, feeling mayaman, na wala naman po talaga kaming makitaan na kung ano man yung mga pinagsasabi mo. Kaya maiisip po natin na talagang hindi po basihan ang pagsasalita ng English sa social media. Hindi po yan ang basihan ng talas ng isipan mga Lodi. Bagkos, tinatakpan lang po nito kung ano pong kahinaan ng utak ni Jam Magno. Akala mo naman talaga kakayanin niya si VP Sara Duterte. Yung bloodbath na sinasabi mo dyan, hindi yan literal na bloodbath. Yung investigasyon para dyan sa confidential file sa mga anomalya na binabato sa kanya, yun yung ibig sabihin niya doon para malaman ang katotohanan kung sino ba talaga nagsasabi ng totoo. Yun yung ibig sabihin ng sinabi niya. Diba? Matalino ka? Dapat alam mo ibig sabihin ng bloodbath na tinutukoy niya. Hindi yun literal.
O hanggang dito lang po muna mga idol, kayo na po bahala mga lodi kung tama ba yung sinasabi ko. Hindi ko po kayo pinipilit, basta ito lang po yung nakita ko po kay Jam Magno. Gagawa po siya ng issue na pag-uusapan po siya, tapos kapag nabalikan po siya mga lodi, magpi-feeling victim na siya at magyayabang na siya ng kung ano man pong yaman ng kanyang pamilya. Hanggang dito lang po muna mga lodi, stay safe and God bless you all. Duterte pa rin.